Teka, hindi ba't nagpupuyat lang ako sa opisina noon para mag-overtime? Sa mismong segundong huminto ang tibok ng puso ko. Bigla na lang pala akong namatay sa labis na pagod at napunta sa loob ng isang libro. At naging bagong asawa pa ako sa pamilya Zhu ng Baryo Hongki. Ang 30 yuan na itinago mo sa ilalim ng baul. Ilabas mo na at ibigay sa akin ngayon din. Hindi nagpapakain ang pamilya Zhu ng palamunin at malas na tulad mo. Nay, wala naman talaga akong pera. Biyenan, wag na po kayong magalit. Pwe, napakasamang matanda. Ang mukha mo, parang lantang gulay sa sobrang simangot, at nagagawa mo pang hingin ang pera ko. Ni hindi mo ba alam na doon sa kulungan ng baboy, sa ilalim ng pangatlong ladrilyo sa kanlurang bahagi ng pader, may nakatago kang 100 yuan na sarili mong ipon, at saka yung sikreto mo na nagtago ka noon sa malaking bunto ng dayami, kasama si Pandaywang na nakatira sa silangan. Tungkol sa nakaraan ninyong dalawa, hindi talaga tama ang ginawa ninyong iyon. Ay, ikaw. Manahimik ka. Nay, anong nangyayari sa inyo? Kulang pa po ba ang mga ginagawa ko para sa inyo? May multo rito. Heto, kunin mo na tong pulang asukal. Sa iyo na to. Huwag mo nang ituloy. Aalis na ako. Aalis na ako. Oh, hipag. Ang ganda naman ng pulang asukal na iyan. Pahiram din naman kay ate ng garapon mo ng asukal, ha? Gagamitin ko lang tong pulang asukal para ipantimpla. Kaya isasabay ko na ring iuwi tong magandang garapon mo, ha? Ek! Pero pangkasal ko po yang AC sing-sing. Napakakapal ng mukha mong linta ka. Noong nakaraang buwan, patago kang nagnakaw ng 2 itlog kay Bienan. Itinago mo pa doon sa puwang sa ilalim ng higaan, kaya lang minatngat at sinira ng mga daga. Napakabaho tuloy doon, nakakasulaso. At saka, palihim mong isinangla ang gintong singsing ni Bienan, para lang tulungan yang sugarol mong kapatid. Kapag nalaman to ni Zudashan, tiyak na sasabunutan kanya hanggang sa makalbo ka, at babaliin pa niya ang mga binti mo. Paano mo nalaman yan? Hipag. Heto ang kalahating sako ng puting arena. Regalo ko na sa iyo to. Pakiusap, wag na wag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Anong ginagawa mo? Nagkabukod na ang pamilya. Mula ngayon, wala nang magtatangkang mang-api sa iyo sa bahay na ito. Salamat. Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Diyos ko, ang gwapo naman ng nakuha kong asawang to. Master Zhao, okay ka lang ba? Tingnan mo nga naman ang haba ng mga binti niya. Kalokohan. Kalokohan. Napakalaking kalokohan ito. Ganito pala kasaya ang mga patakaran ng sistemang ito. Ang tanging misyon ko lang ay ang manood ng eksena. At ang gantimpala sa pang-usisa ay pwede palang gamitan ng mga gintong barya para direktang ipagpalit sa iba't ibang pang-araw-araw na pangangailangan. Kung ganoon, bakit pa ako magpapakahirap? Kaya nagpasya na ako agad. Sa buhay na ito, mananatili na lang ako sa bahay para maging isang masayang tambay. Hanggat walang nanggugulo sa akin ng kusa, hinding-hindi ako gagawa ng gulo kailanman. Ate, malapit na ang pagsusulit ko sa kolehiyo. Sinasabi sa mga aklat na ang panganay na hipag ay parang isang ina. Hindi mo pwedeng hadlangan ang aking kinabukasan. Bilisan mo, pahiram ng 20 piso para makabili ng libro. Bayaw. Wala talaga akong natitirang pera para pumunta sa bayan at bumili ng mga aklat. Nako, Zhujiangwo, napakahusay mo talagang mag-imbento ng kwento. Gusto mo lang namang dalhin ang pera sa sinehan para manood ng mga pelikula mula sa Hong Kong at Taiwan. At pagkatapos ay pumunta sa black market para makipagsugal sa mga basagulero doon. At inihanda mo na nga pati ang kodigo mo para sa pagsusulit. Handang-handa na ang lahat. Nakatago lang naman iyan sa ilalim ng swelas ng kaliwang sapatos mo. Kapag nalaman ng kuya mong si Zuye na nagsusugal at nandaraya tiyak na babaliin niya ang mga binti mo. Ate, nagkamali ako. Ito po ang 20 pisong itinago ko bilang sariling ipon. Ibinibigay ko na po lahat sa inyo bilang paggalang. Pakiusap, huwag na po kayong magsalita. Zhu Jiangwo.
Kuya, nag-aral lang po ako rito. Hindi ko na po ulitin kailanman. Ito nga pala ang binili kong pulang asukal para sa'yo. Nako, nakakahiya naman ito. Diyos ko, ang suplado kong asawa, lalong nagiging mabangis kapag nagagalit. Kumain ka. 2 pritong itlog. Sa susunod, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-anong kalokohan sa loob-loob mo. Opo, boss. May lumabas na malanding ahas sa pamilya niyo na umaakit sa sarili niyang bayaw. Dalian mo, hiwalayan mo na at palayasin ang malas na yan. Asawa ng pangalawa, kalagkarin mo rito palabas ang baog at malas na yan. Hipag, bago ka palang nakatapak sa pamamahay na ito, pero inaakit mo na agad ang bayaw mo. Gusto mo pa yatang suluhin ang 30 pisong dote at ang mga pamana mo. Sino ba ang umaakit sa mayabang at isip batang teenager na yan? Ang matandang hukluban na ito, napakagaling talagang magbaliktad ng sitwasyon. At gusto pa niyang kamkamin ang dot ko. Biyenan, hipag, nagkakamali po kayo, wala po akong ginagawang ganyan. Nagkakamali. Ibigay mo rito ang 30 pisong dote at ang kahon ng mga regalo mo sa kasal. Iabot mo na ngayon din. Kung hindi, papatayin kita sa bugbog ngayon din, ikaw na salot ka sa pamilya. Matandang hukluban. Araw-araw na lang niyang pinag-iinteresan ang pera ko. Akala mo ba yung tinago mo sa kulungan ng baboy? Na 500 pisong lihim na ipon sa ilalim ng 3 pulang ladrilyo sa kanlurang pader. E maitatago mo sa aking sistema. At saka, ang mga lumang gamit na itinago mo noon sa malaking tumpok ng dayami. Akala mo ba walang nakakaalam yun? Gusto mo bang pumunta ako sa bukana ng nayon at gamitin ang malaking megapono para ipagsigawan at ianunsyo ito sa lahat? Ay, ikaw. Anong pinagsasabi mo? Naku, yung si Panday Wang. May malaking itim na nunal sa puwet, di ba? Ewan ko lang kung natatandaan pa ito ni Aling Zhao. Manahimik ka, maghiwalay na tayo ng pamamahay. Ngayon na ngayon din. Ibibigay ko sa iyo ang 3 pinakamagandang pangunahing silid at ang 500 pisong ito. Huwag ka nang magsalita. May 500 piso na ako, pwede na akong humilata at maging batugan ng 300 taon. Naghuhugas ka ng paa, bakit mo naman ginagawa to? Kaya ko na to, ako na ang gagawa. Wow, grabe naman ang katawang to, napakakisig. Gaano kaya kalakas ang puwersa kapag nagbibiyak siya ng kahoy? Napakalakas naman talaga niyang magtrabaho sa araw-araw. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kiraragya. Ahya, napasok ka ba? Patingin niya. Diyos ko, ang tigas ng dibdib niya, parang bato. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Sa higpit ng yakap niya, parang mababali na ang baywang ko. Jiang Waning, kapag gumalaw ka pa. Maniwala ka, ikukulong talaga kita sa kwarto ngayon, at hinding-hindi ka makakalabas. Oh, Kapitan Zhao. Nagbibiyak ka ba ng kahoy, Jiang Zizao? Tingnan mo nga iyang bago mong asawa. Madpa sa baboy at palamunin lang. Ito ang isang peres ng sapin sa sapatos na may bordang mandarindak. Ako mismo ang nagtahi nito, subukan mo. Nako, Ate Li, napakamaalalahanin mo naman. Bakit kaya bigla niyang dinala ito?
May iba kaya siyang motibo sa pagbibigay ng sapi na ito. Pero malinaw na nakasulat sa sistema na ang babaeng ito pumupunta sa pandayan tuwing Lunes, nakikipagkita sa karpintero tuwing Martes, at tuwing Miyerkules naman, nakikipagromansahan siya sa karwahe sa likod ng tindahan ng karne ni Zhang na magkakatay. May ginawa pa nga siyang listahan ng mga diskwento. Kahit nga ang suot niyang blusa ngayon, ay ipinalit lang sa 5 kilo ng bituka ng baboy na bigay ni Zhang. Hindi ba talaga siya nahihiya sa ginagawa niya? Diyos ko! Si Biyudang Li, pati ba naman bituka ng baboy? Layas. Huwag mong dumiihan ang bakuran ko. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka na yatang babae ka. Ay, Huwebes pala ngayon. Sino kaya ang kasama niya ngayong gabi? Hindi kaya mula sa kabilang baryo? Iyong kalbong doktor sa nayon na puro dilaw ang ngipin. O, pamangkin. Wala nang maisaing ang tiyo mo. Kabubukod niyo pa lang ng pamilya at marami kayong nakuhang pera. Pahiram naman ng 200 piso sa tiyo mo para sa emergency. Ang ganda naman nitong palangga ng enamel. Ibigay mo na lang din ito sa tiyo mo. Tiyo, kakabukod pa lang po namin. Wala naman po kaming pera. Kahit nga po itong palanggana ay hiram lang namin. Matandang walang hiya, sinasabi mong wala kayong makain. Pero paano naman ang 300 pisong itinago mo sa kisame ng bahay mo? At ang gintong pulse? Ras na kalahating kilo ang bigat. Itatabi mo ba iyan para mangitlog? Noong kamakalawang gabi, palihim kang pumunta sa bodega ng komuna. Kinuha mo ang kalahating toneladang pataba ng komuna. At palihim mong ibinenta kay Lidato ng kabilang na yon. Kumuha ka sa kanya ng 120 pisong nakauna pera. At ang listahan ng benta na iyan ay nakatago pa sa dibdib mo. Mainit-init pa. Tiyo, gusto mo ba ang palanggana ko? Papaano mo nalaman? Kung malalaman ni Tia kung saan mo itinago ang lihim mong pera, at kung malalaman ng kapitan ng nayon na nagnakaw ka at nagbenta ng pataba, hindi lang kalmot sa mukha ang aabutin mo kay Tia, kundi mabubulok ka pa sa labor camp at kakain ng matigas na tinapay habang buhay. Pamangkin. Ito ang regalo ko sa inyong kasal. Hindi ko nahihiramin. Ngayong bumukod na ng pamilya si Jayang Waning at yumaman na. Dapat ay tumaas din ang kanyang malasakit sa komunidad. Para sa pag-aayos ng bubong ng paaralan sa nayon, kailangan mong mag-abuloy ng 200 piso. Ang hindi pag-abuloy ay pagwasak sa pag-unlad ng komunidad. At hindi ka karapat dapat na maging asawa rito sa nayon ng Hongki. Hipagnatserman, huwag po kayong magalit. Uminom muna kayo ng tubig. Tungkol naman sa pag-aayos ng paaralan. Akala mo ba sa akin, uto-uto? Noong nakaraang linggo, malinaw na naglaan ang komuna ng 50 piso para sa pondo ng pag-aayos. Lahat ay kinurakot mo para ibili ang anak mong babae ng 2 rolyo ng asul na tela para sa kanyang dot sa kasal. At ngayon, ang 2 rolyo ng telang iyon ay nakatago pa sa pinakailalim ng inyong aparador, binalot sa pulang. Sedang tela. Ang pamimeke ng listahan ng gastusin at pangungurakot ng pondo ng bayan. Ang posisyon mo bilang chairman ng kababaihan at ang kapangyarihan ng asawa mong kapitan ay mukhang matatapos na rito. Hay, hindi totoo yan. Hipag. May mali ba sa sinabi ng asawa ko? Ay, ito. Ito ang regalo ko para kay Waning. At tungkol naman sa pagpapatayo ng paaralan. Hay, hindi niyo na kailangang mag-abuloy. Zuyi! Bakit parang nagmamadaling umalis si Tia? May nasabi ba akong masama na naging dahilan ng kanyang pagkagalit? Guilty lang talaga siya. Mabuti naman kung ganoon. Ang 30 yuan na pambili ng gulay na ito ay sapat na para humilata ako at kumain ng karne ng ilang beses. Pero kailan kaya mag-i-upgrade ang bulok na sistemang ito? Araw-araw na lang lugaw ang kinakain ko. Ididikit na yata sa likod ko ang tiyan ko sa gutom. Makinig kayong lahat. Ang asawa ni Zuye ay may banal na paningin. Isang buhay na manghula na nakakakita sa lahat ng bagay. Kaya kung sino man ang magtangkang kumalaban sa kanya sa hinaharap, mismo, mga baho ng kanilang mga ninuno hanggang sa 18 henerasyon ay mabubunyag. Dapat siyang tratuhin at sambahin na parang isang Diyos.
Tama, magpapapalit ako ng isang kahon ng cold cream. Ang bango kapag ipinahid sa balat. Pero gustong-gusto ko talagang kumain ng braised pork ribs. Gusto ko yung malangis-langis at malambot na tadyang. Tadyang ng baboy. Kakainin ko talaga to. Diyos ko po. Kalahati ng tadyang ng buong baboy. Ang hold up ba ng tindahan ng karne ang lalaking ito? Kahit na napakalamig ng pakikitungo ng lalaking si Zoe. Pero ang bilis niyang magpakain, parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang asawa kong may 8-pack na abs, talagang maaasahan. Tingnan ninyong lahat ang batang asawang iyan. Kabubukod pa lang ng pamilya, bumili agad ng tadyang para kainin. Inubos na yata ang lahat ng pera ng pamilya sa pagkain. Napakawaldas naman niyang mamuhay. Bagong kasal pa lang pero karne na agad ang kinakain sa bawat oras. Tila medyo hindi yata tama yan. Biyenan ko. Kung gusto ninyong kumain, padadalhan ko kayo sa susunod na pagkakataon. Huwag na huwag ninyong ipapahiya ang sarili ninyo sa labas. Ang lakas pa ng loob ng matandang ito na maghanap ng gulo. Dati, palagi kang nandoon sa silangang dulo ng nayon. Kasama si Blacksmith Wang sa may talaksan ng dayami. At palagi mo pang ibinabahagi sa iba ang mga detalye tungkol doon. Sikat ka talaga sa nayon bilang isang taong mahilig sa chismis at gulo. Diyos ko, ano itong naririnig ko? Hoy, matandang Zhu, yung pinag-uusapan ninyo noon ni Blacksmith Wang. Ano ba talaga ang kwento doon? Paano mong nalaman ang mga detalye tungkol kay Blacksmith Wang nang ganoon kalinaw? Ano ba talaga ang nangyari ako? Anong nakaligtaan mo? Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Asawa ng panganay, pumunta ka roon at agawin mo ang makina ng pananahi kina ikalawa. Kapag ayaw ibigay, sirain mo. Umalis ka nga riyan. Ang makinang ito ay pag-aari ng pamilya Zhu. Isang inahing hindi nangingitlog na tulad mo, karapat-dapat ka bang gumamit niyan? Dashan, buhatin mo na ito paalis. Hipag. Dapat lang naman talaga na sa pamilya ng panganay mapunta ito. Ate, bayaw. Gusto niyo ba akong patayin sa gawin ninyong iyan? Aagawin ninyo ang makina ko para lang ibenta. Wang Qihua. Ninakaw mo ang gintong singsing na nakatago sa bowl ni Matandang Zhu at isinangla mo sa halagang 50 piso para tulungan ang sugarol mong kapatid. Ngayon, nagbanta na ang mga pinagkakautangan niya. Kapag hindi nagbayad, puputulin nila ang kamay ng kapatid mo. Kaya ka pala nagmamadaling maging magnanakaw ngayon. Gintong singsing. Ninakaw mo pala ang singsing ni Ina. Dashan, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ikaw na walang hiyang babae ka. Umuwi ka roon, tingnan ko lang kung hindi ko baliin ang mga binti mo. Wag na, aamin na ako, aaminin ko na ang lahat. Hipag, heto. Para sa iyo ang mga itlog na ito. Itong walang kwentang babaeng ito, talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Mainit naman ang higaan. Pero ang lamig pa ring matulog gabi-gabi katabi ang isang malaking tipak ng yelo. Saka, walang kalasa-lasa ang bibig ko. Gusto ko tuloy kumain ng matamis. Kumain. Jayang warning. Kapag nag-isip ka pa ng kung ano-ano riyan. Gusto mo bang leksyonin kita ngayon din? Pulong, paano niya nalaman ang iniisip ko? May kapangyarihan ba siyang magbasa ng isip? Patay na talaga. Kapitan Zhou, ang asawa ninyo dito sa baryo, ay nakipagtulungan sa ibang tao para apihin ang isang biyudang katulad ko. Dapat ninyo akong tulungang makuha ang katarungan. Ate Lee, huwag ka nang umiyak.
Baka naman may hindi lang pagkakaunawaan. Magpaliwanag daw, naku naman. Hindi ba ito yung nalandi kay Manghang na tagakatay ng baboy noon? Na hinarap ng asawa niya kasama ang ilang malalaking lalaki sa gitna ng kalye at hinubaran ng pilit. Tapos ay ginupitan ng pangit na parang pugad ng manok, si Biyudang Li. Yung suot niyang punit-punit na polyester na damit, ipinagpalit lang niya sa 5 kilong bituka ng baboy na bigay ni Manghang. Hanggang ngayon, nangangamoy bituka pa rin siya. Kaya pala umaalingasaw ang amoy ng bituka rito. Hahaha. Hoy, Biyudang Li, lumayo-layo ka nga kay Kapitan Zhou natin. Sinungaling ka, hindi totoo yan. Hahaha. Ang kapal ng mukha. Tingnan mo si Biyudang Li, sumubsob ang mukha sa timba ng tubig. Buti nga sa kanya. Ate Li, bakit naman hindi ka naging maingat? Ako. Gusto ko sanang humiram sa'yo ng 10 piso para pambili ng reviewer para sa college entrance exam sa bayan. Jiang Oo, ang pera ay nasa kuya mo lahat. Wala akong hawak kahit magkano rito. Hihiram ng pera pambili ng libro. Zhu Jiang Oo, nananaginip ka ba ng gising? Kahapon lang, kasama mo sila Easy sa sinehan nanonood ng mga pelikula mula Hong Kong. At nilustay mo roon ang baon mo, di ba? At nagplano ka pang magdala ng kodigo para mandaya sa exam. Kapag nalaman ni Zuye na nagpapakasama ka at nagtangka ka pang mandaya, babaliin talaga niya ang mga binti mo, itaga mo iyan sa bato. Ate, huwag naman. Huwag po. Nagkamali po ako, pakiusap huwag niyo pong sasabihin kay kuya. Ibibigay ko sa'yo itong 20 pisong itinago ko. Pakiusap, patawarin niyo na ako ngayon lang. Ba, ang kapal naman ng mukha mong malaska. At talagang pinagbuhatan mo pa ng kamay ang anak ko. Dudurugin ko talaga yung bungo mo ngayon. Bubugbugin kita hanggang sa mamatay ka, salot ka. Nay, wala akong ginawa, wag niyo po akong saktan. Sinasaktan niyo ako. Matandang hukluban. Ang kapal ng mukha mong manakit ng tao. Noong ipinagbubuntis mo pa si Zudashan, malinaw namang sapat sa buwan nang isilang mo si Dashan. Pero ipinagpilitan mong 7 buwan lang siyang ipinanganak at kulang sa buwan. Mas kabisado mo to kaysa sa kahit sino, hindi ba? Paano mo nalaman yan? Nay, bakit tumigil kayo sa pagpalo? Masama po ba ang pakiramdam ninyo? May multo. Magandang ale, tingnan mo itong bagong dating na telang may disenyong asul na orchid. Magkano po ang kulay rosas na telang ito? Neng, pakinggan mo ako. Bihira lang tong telang ito at mabili ngayon. Kaya kailangang 3 piso bawat metro ang singil ko sa'yo. Bagay na bagay sa'yo ang kulay na to, bilhin mo na, hindi mahal ang 3 piso. Anong, napakamahal naman ang telang ito. 3 piso, noong 1 linggo nga sa kabilang baryo, nandaraya kagamit ang peking timbangan. Para mangganso ng pera, tapos nahuli ka pa sa akto. Nakalimutan mo na bang binugbog ka roon ng husto hanggang sa malagas ang mga ngipin mo? May palaman na tingga ang timbangan mo. Akala mo ba talaga sa akin ay bulag at madaling maloko? Aray, ang paa ko. Ate, ibibigay ko na ng libre, parang awa mo na, huwag ka nang magsalita, aalis na ako. Aalis na ako agad. Asawa ko. Ano ba ang kanina mo pa iniisip ngayon? Wala naman akong iniisip, Xiaoye. Ano pa ba ang iisipin ko kundi ikaw? Lalo na itong malapad mong balikat. Napakalikot mo talaga. Asawa ko, ang bilis ng tibok ng puso mo. Ako. Xiaoye, napakahigpit naman ng yakap mo. Waning. Nagkasundo ang buong baryo. Naihalal ka bilang pinuno ng kababaihan dito sa ating baryo Hongqi. Pinunong Chen. Mababa po ang loob ko. Talagang hindi ko kaya ang gawaing iyan. Pinuno ng kababaihan. Araw-araw na makikipag-ayos sa mga pasaway na nag-aaway. Gusto ko lang namang mamuhay ng tahimik at walang ginagawa buong araw. At saka, Chen Gifang.
Noong nakaraang buwan, kinurakot mo ang pondo para sa pagkumpuni ng paaralan sa baryo. Para ibili ng mamahaling tela ang anak mong babae. Akala mo ba talaga ay hindi ko alam? Hindi naman pala kailangan, ayos lang kung ayaw mo. Waning, heto, kunin mo itong pulang asukal para lumakas ang katawan mo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Takot sa iyo si Chen Gaifen. Pero ako, hindi ako takot sa iyo. Jiang Waning, ikaw na malanding ahas ka. Ang lakas din ng loob mong gumawa ng gulo rito sa nayon. Tingnan natin kung hindi kita bugbugin ng husto. Ngayong araw, ako na mismo ang magtuturo sa iyo ng leksyon para sa biyenan mo. Tuturuan kita ng leksyon. Tiyang, uminom muna kayo ng mainit na tubig. Huwag na kayong magalit. Tuturuan ako ng leksyon, Liu Qiaoyun. Noong nakaraang linggo, kinuha mo ang mga gamit ng kooperatiba para ipagpalit sa ibang bagay. At ang mga natitira ay nakatago pa rin sa kulungan ng manok. At saka, noong kamakalawang gabi doon sa may pasukan ng nayon, may palihim kang kinatagpo. Alam ba iyon ng pamilya mo? Diyos ko, Liu Qiaoyun, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Paano nangyari ang ganoon? Anong mga pinagsasasabi mong kalokohan? Tiyang, kung mawawala ang pera mo, di ba mainitin ang ulo ni Tiyong at siguradong bubugbugin ka niya? Hindi na ako iinom, heto ang 5 yuan, gawin mo na lang pambili ng tsaa. Aalis na ako, aalis na, o sige na. Walang hiya kang babae ka. Nagawa mo akong pagtaksilan at magnakaw pa ng pataba ng talikuran ko. Dudurugin ko talaga ang mga binti mo ngayong araw. Jiang Waning, nakakatulog ka pa talaga ng mahimbing. Ang super mong asawa ay nasa bayan ngayon. May kalaguyong malanding sales girl doon habang naglalambingan. Ayaw na niya sa iyo na isang hamak na taga na yun. Aling Li, huwag kayong gumawa ng kwento para sirain kami. Matino pong tao si Kuya Zhaoye. Naku naman, kay aga-aga, pumunta ka lang ba rito para magpakalat ng kasinungalingan. Kapatid po iyon ng asawa ng kasamahan sa hukbo ni Zhaoye. At nakatayo lang sa tabi nila ang mismong bayaw niya. Pero ikaw, Aling Li, noong nakaraang buwan, para lang sa 5 talampakan ng telang dakron, doon sa bodega ng kooperatiba sa bayan. Habang palihim kang nakikipag-ugnayan sa bantay ng bodega, sa tingin mo ba talaga ay walang nakakaalam kung saan napunta ang mga gamit na iyon? Sino ang mag-aakala na may ganoon palang kwento? Paano mo nalaman? Hindi, manahimik ka. Napakasakit naman. Parang awa mo na, nagkamali ako. Heto ang pera, ibili mo ng candy. Pakiusap, wag mo nang sabihin. Hahaha. Napakawalang hiya mong ahas ka. Lakas ng loob mong gawa ng chismis ang kapatid ko at si Kapitan Zhou. Ngayong araw, kung hindi ko pupunitin ang mapanira mong bibig, hindi na ako si Zhang. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Wala na ba kayong trabaho sa bukid? Dumaan ako noong bumiyahe ako, binili ko to para sa'yo. Kuya Zhuye, napakabait mo talaga sa akin. Siguradong malaki ang nagastos mo rito, pati na rin ang mga kupon. Diyos ko po. Sa panahong ito, ang malted milk ay isang napakamahal na luho. Si Zhaoye na talaga ang pinakagwapo sa buong kalawakan. Ang pinakamalambing at perpektong kapareha sa buhay. Tingnan mo naman iyang malawak niyang balikat at makitid na baywang. Bagay na bagay sa kanya ang puting polo, lalo nitong pinapatingkad ang tikas niya. Napakaganda talaga ng hubog ng katawan niya. Napakalikas at kaakit-akit ng kanyang tindig. Kalokohan. Inumin mo na yan at matulog ka na ng maaga. Bakit kaya ang higpit ng yakap niya kagabi? Napakainit naman, parang nakakapaso. Diyos ko po. Bakit ba napakamalas ko sa buhay?
Si Waning, ang kaawa-awa kong anak, walang pambayad sa matrikula sa paaralan. Balita ko, malaking halaga ang nakuha ninyo nang maghati-hati kayo ng ari-arian. Ako na nakatatanda sa inyo ang nakikiusap. Kahit 5 piso lang, ipahiram ninyo sa amin. Kung hindi, mamamatay sa hirap ang bata, nga asawa ng panganay. Nasa sayo naman ang pera, tita. Kakahati pa lang namin ang ari-arian. At mahirap din ang buhay namin. Huy, tita, napakagaling mo talagang magpanggap. Ang salot mong asawa ay araw-araw na nagsusugal sa bayan. Kagabi, natalo niya sa sugal pati ang mga pagkain at lahat ng manok ninyo. Tapos ngayon, tatakbo ka rito para manghingi ng 5 piso. Dahil ang totoo, nakikipagkasunduan ang asawa mo sa mga tambay sa bayan. Na ngayong gabi ay ibebenta niya ang sarili mong bunsong anak na babae sa isang 30 taong gulang na buhong sa kabilang baryo. Para lang ipambayad sa kanyang utang sa sugal. Hindi mo ba naiisipang umuwi para iligtas ang anak mong babae? Nagkukunwari ka pa rin kaawa-awa rito para lang manghingi ng pera. Zudame, napakasama ng ugali mo, tamaan ka sana ng kidlat. Bubugbugin kita hanggang sa mamatay. Ikaw na walang pusong ina na nagbenta ng sarili mong anak. Heto ang millet para sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo nang sabihin yan. Diyos ko, isang buhay na Diyos. Kabili ko lang nito sa kooperatiba ng Bungkiao. Kumain ka muna ng mansanas para kumalma ang loob mo. Salamat, Kuya Zuye, ikaw talaga ang pinakamabait. Ang daming perang nakuha ng lalaking yung may apelyidong Zhu. Ngayong gabi, nanakawin ko ang lahat ng iyon sa kanya. Hating gabi na pero hindi pa rin natutulog. Sino ba tong walang isip na kumatok sa bintana ko ng ganitong oras? Aba, si Easier pala tong walang silbing lalaki. May hawak pa siyang kutsilyong pang-alis ng buto na halos isang talampakan ang haba. Sino ka ba sa akala mo para mag-asta ng ganyan? Naku, ang kanan mong paa. Aapak na sa patibong ng daga at yung kagat ng aso sa puwit mo. Nakasing laki ng mangkok ang peklat. Mag-ingat ka baka bumuka na naman yan. Sino yan? Aray, nabali ang kamay ko. Huwag na po, parang awan nyo na, maawa kayo sa akin, mahal na diwata. Alam niya, pati ang peklat sa puwit ko, alam niya. Isa nga siyang buhay na Diyos. Pakiusap, asawa ni Ginoong Zhu. Ikaw na isang diwatang bumaba sa lupa. Tulungan mo po kaming gabayan ang aming nayon, para mahanap ang nawawalang inahing baboy ng kooperatiba. Pakiusap. Hoy, sistema, lumabas ka nga rito. Gusto ko lang namang maging tamad, kumain, at humilata buong araw. Ngayon, naging ganito pa ang nangyari. Itinuturing na akong manghula ng buong nayon. Paano na ako makakapagtulog-tulog ng mahaba niyan sa susunod? Kapitan, hindi po mabuti ang pakiramdam ng asawa ko. Tungkol naman sa inahing baboy, hanapin niyo na lang sa maputik na sapa sa likod ng bundok. Gauzy, wala sa bahay si Zui ngayong gabi. Kailangan niyang bumiyahe magdamag papuntang bayan para maghatid ng mga paninda. Kailangan mo lang sirain ang reputasyon ng pampam na babaeng iyon. Kapag nagawa mo yan, bibigyan kita ng karagdagang 10 yuan. Huwag kang mag-alala, Lee. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang babaeng iyon ay maging isang maruming babae na kamumuhian at duduraan ng lahat. At hihilingin niyang sana'y mamatay na lang siya sa labis na pagdurusa. Babiyahe si Zui ngayong gabi. Ang kilabot naman ng ihip ng hangin na to. Babala, may natukoy na matinding panganib. May masamang loob na umaakyat sa kanlurang pader. May dalang pampatulog at patalim ang target. 10 metro na lang ang layo niya sa host. Malapit nang malagay sa panganib ang iyong reputasyon at buhay. Hindi, sino yan, saklolo? Buisit, hindi maganda ang kutob ko. Asawa ko, hintayin mo ako, pabalik na ako. Halos mabingi na ako sa lakas ng babala ng system. Bilisan mo, ipagpalit mo ako ng 2 kilong malalaki at kalawating pako. At samahan mo pa ng isang balde ng pinakamabahong maruming tubig. Ikalat mo agad yan sa ilalim ng bintana. Magandang dilag, wala naman sa bahay ang asawa mo dahil bumiyahe. Kaya ngayong gabi, pagbigyan mo na si kuya. Ang paa ko, ang sakit, hayop na yan. Saan galing ang mga matutulis na bakal na to sa sahig? Aray, Sinong nagtapon ng maruming tubig dito? Ang baho. Mga kapitbahay, pumunta kayo rito, bilis. May kakaibang nangyayari rito. Bilis, tingnan nyo to. Jayang Waning, lumabas ka riyan. May gusto kaming itanong sa iyo.
Habang wala rito si Ziu, at mag-isa ka lang sa loob ng bahay. Kaya pumunta kami rito para tingnan ang nangyayari. Ate, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Paano ko naman magagawa yon? Zhang Yuan, tingnan nyo, gusot-gusot pa ang dulo ng pantalon nitong si Ergauzi. Jiang Waning, wala ka nang maidadahilan pa. Ayon sa batas ng ating baryo Hongqi, ang babaeng hindi tapat sa asawa ay dapat parusahan at ilubog sa ilog gamit ang haula ng baboy. Hahaha, ipasok nyo na yan. Ilang dekada nang malinis ang pangalan ng pamilya Zhu. Hindi namin hahayaang masira ng isang malas na tulad mo ang dangal ng pamilya namin. Lola, umamin na po si Ergauzi. Si Jiang Waning daw talaga ang umakit sa kanya. Kapag ang babaeng iyan ay hindi inilagay sa hawla ng baboy, madudungisan ang swerte ng buong baryo natin. Biyanan ko, napagbintangan lang po ako. Totoo po, si Ergauzi ang umakyat sa higaan ko kagabi para gawan ako ng masama. Tui, matandang hukluban, huwag kang ang magkunwaring napakalinis mong babae. Noong kabataan mo nga, namboso ka sa paliligo ng panday sa dulo ng kanlurang baryo. Binigyan mo pa siya noon ng isang pares ng may bordadong sapatos. Nakasulat yan ng napakalinaw sa system ko. Manahimik ka nga. At pati si Biyudang Li. Kaninong bastardo yang nasa loob ng tiyan mo? Nagnakaw ka at nagbenta ng mga mamahaling tela sa munisipyo. Akala mo ba walang nakakaalam? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Huwag kayong makinig sa mga kasinungalingan niya. Sinasapian ng masamang espiritu ang babaeng yan. Bilis, talian ninyo siya ng lubid. Ipasok ninyo siya sa kulungan ng baboy at itapon sa ilog. Ano pang tinatayo-tayo ninyo riyan, kilos? Tingnan ko lang kung sinong maangahas na hawakan siya. Bitaw, nabali ang buto ko sa kamay. Ginoong Zhou, sa wakas ay bumalik ka na. Wow, ang asawa ko. Nagmaneho ba siya ng malaking truck para wasakin ang mga harang na kahoy? Sumugod pabalik dito. Sobra namang astig yan. Tingnan mo naman yung dibdib niya, nakaka-secure. Sobrang gwapo talaga. Kalokohan. Si Ergauzi ay isang pinaghahanap na magnanakaw na palipat-lipat sa iba't ibang syudad. Biyudang Li, kinupop mo ang isang pugante at siniraan ang pamilya ng isang sundalo. Alam mo ba kung anong parusa ang naghihintay sa'yo? Maawa po kayo, Commander. Inutusan lang po ako ni Biyudang Li na pumunta rito. Zuye, wag mo akong takutin gamit ang kapangyarihan mo. Wala ka namang matibay na ebidensya. Kaya anong karapatan mong sabihing nagbebenta ako sa black market? Kung talagang matapang ka, hanapin mo ang ebidensya sa harap ng lahat. Mga opisyal kung walang ebidensya. Walang sinuman ang may karapatang humawak kahit sa dulo ng daliri ko. Walang sinuman sa inyo ang makakahawak sa kahit isang daliri ko. Aba, ang yabang pa rin ng hangal na to kahit malapit ng mamatay. Ang mga resibo ng iligal na pagbebenta niya ng telang dakron at ang 200 pisong nakao na pera ay nakatahi mismo sa loob ng suot niyang pulang panloob. At pati na rin ang listahan ng mga ipinuslit na relo ay nasa ilalim ng altar ng rebulto sa sirang templo sa dulo ng silangan. Sa ilalim ng 3 piraso ng sahig sa kaliwang bahagi. Isang hukay mo lang, siguradong nandoon yon. Mga opisyal, ang nakaw na pera ni Biyudang Li at ang mga resibo ng iligal niyang bentahan ay nakatago mismo sa suot niyang pulang panloob. Ikaw. Paano mo nalaman yan? Tungkol naman sa libro ng kwenta, nandoon mismo sa altar ng estatwa sa sirang templo sa silangang dulo, sa 3 patungan sa kaliwang bahagi. Hanapin niyo sa ilalim niyon. Hahaha. Demonyo ka talaga. Ito. Wala akong kinalaman dito. Uwi muna ako para magsaing. Sandali, ako ang nanay mo. Huhulihin mo ba talaga ako alang-alang sa estrangherong yan? Ngayong araw, sa harap ng buong baryo, putol na ang ugnayan namin ni Matandang Ziu. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Wala kang utang na loob, isa kang taksil. Ayoko nang mabuhay. Matandang hukluban, anong mabuti sa'yo? Sa ilalim ng kulungan ng manok, nakatago ang gintong bracelet ninyo ng panday, pati na ang 300 piso. Kung malalaman ng kuya ko, na hindi naman talaga siya anak ng mga Zhu, titiyakin kong babalatan kanya ng buhay. Naku, Waning, ang aking mabuting manugang. Ito.
Ito ang handog ko sa inyo bilang biyenan ninyo. Sa iyo na ang gintong bracelet na ito at ang 300 piso. Hindi na manggugulo si nanay kailanman. Wow, ang daming pera. Hindi lang ako tinulungan ni Zu na makaganti. Nakakuha pa ako ng napakalaking halaga ng libre. Napakabait pa niyang tao. Huwag mo nang bilangin yan, pumasok ka na sa loob. Huwag kang kung ano-ano ang iniisip dyan, narinig mo ba? Wala naman akong iniisip Ang Adam's apple ng asawa ko at ang hubog ng panga niya. Masyadong kaakit-akit kapag malapitan. Gusto ko tuloy hawakan. Ikaw, Aking hipag, heto ang 30 itlog na inipon ni ate. Kailangan mong tanggapin ito, ha? Waning, heto ang mga bagong aning kamote mula sa bahay ng pangalawa mong tiyo. Mayroon ding mga bagong gawang itlog na maalat dito. Huwag mo sanang tanggihan. Tio. Ang aga-aga pa, napadalaw ba kayo rito para maghatid ng malasakit? Araw-araw na lang ganito, parang mag-overtime sa nakaraang buhay ko. Nakakapagod talaga. Pwede bang hayaan niyo muna akong mamahinga ng tahimik? Huwag ka nang magalit, hipag. Ibibigay ko na rin sa iyo ang pilak na singsing na ito. Parang awa mo na, huwag ka nang magsalita. Narito ang 50 piso. Isipin mo na lang na handog ito ng iyong tiyo bilang paggalang sa iyo. Nako, masamang balita, Zudashan. Kasama niya ang mga basagulero mula sa kabilang nayon para manggulo rito. Sino ang may lakas ng loob na humipo sa kanya? Tatagpasin ko siya ngayon. Zuye, huwag kang magpadalos-dalos. Malakas ang hangin sa labas. Bumalik ka na sa kwarto at humiga. Hintayin mo ako sa loob, huwag kang lalabas. Waning, ang buhay na santo, waning, saklolo. Waning, nagpapatayan sina Ulaosan at Zhang Laoda doon sa silangang bukid. May mamamatay na, parang awa mo na, pumunta ka roon para umawat. Sir Manchen. Ako pa naman ang taong pinakaayaw sa gulo. Ang opisina ba ng barangay ay kabibigay pa lang ng 2 lata ng gatas na may malt galing sa bayan. Basta't pupunta si Waning. Ibibigay ko sa iyo ang 2 lata ng gatas na may malt. Sa totoo lang, ang kapayapaan at pagkakaisa sa kapitbahay ang pinakamahalaga. Sige, pumunta na tayo roon ngayon din. Zhang Laoda. Papatayin kita ngayon. Sige, lumapit ka. Akala mo ba takot ako sa iyo? Sige, mag-away lang kayo. Gabi-gabi kong umakyat sa pader si Wulaosan. Para lang nakawin ang mabulaklak na underwear ng asawa ni Zhang Laoda. Hindi rin naman nagpapahuli si Zhang Laoda. Dala ang pera, pumupunta siya sa motel sa bayan para makipagkita sa kanyang kalaguyo. Ubus na nga ang ipon ng pamilya niya dahil doon. Ipaano mo nalaman yan? Huwag mo nang ituloy ito, tanggapin mo itong 40 piso para sa pagod mo. Magkakasundo na kami. Magbabati na kami ngayon din. Na-unlock ang bagong gawaan ng tsaa. Naku, muntik na akong mamatay sa gulat. Hindi ko akalaing utusan ako ng sistema na magbukas ng tea house para lang mangalap ng 100 chismis. Gusto ko na lang talagang maging batugan habang buhay. Ang hirap naman ng misyong ito, nakakapagod pakinggan. Gusto mo bang magtayo ng tea house sa bayan? Tapos, doon ka lang sa loob habang umiinom ng tsaa at kumakain ng butong pakwan. Ako na ang bahala sa lahat ng mabibigat at maruruming trabaho. Ako na rin ang taga-kolekta ng kita para sa'yo. Diyos ko! Ang sweet naman ng lalaking ito. Ang ganda na nga ng katawan tapos puwed pa ako sa kanya. Ang init ng palad niya. Napakasarap hawakan. Halika, dadalhin kita sa bayan para makapili ng pwesto natin. Ang pwestong ito ang pinakamalawak, bagay na bagay sa'yo. Mga wala ba kayong mata, akin na ang pwestong ito. Sino ang may lakas ng loob na umagaw nito? Ang pwestong ito. Kami ang upa nito. Sino ka ba sa akala mo? Ako ang direktor dito. Dito sa kalyeng ito. Ako ang batas. Senyor Zhao,
Umalis na lang po tayo. Natatakot po ako. Pwe, ikaw na kalbong matanda, anong ipinagmamalaki mo rito? Patago mong ninanakaw ang pondo para sa mga nasalanta at manggagawa. Nangangaliwa ka pa sa lumang bodega, kasama ang mga tauhan mong babae. Akala mo ba talaga ay anak mo ang dinadala ng kabit mo? Ang totoo, galing iyon sa smuggler sa bayan. Sinasadya kang pagtaksilan ni Boss Liu para magmukha kang tanga. Isang espiya na inilagay niya sa tabi mo. Napakalaki mong tanga na pinagtaksilan. Ikaw. Ikaw. Bastos ka. May multo, may multo. Alamin niyo ang lahat ng detalye tungkol sa babaeng yan. Maghanap kayo ng pagkakataon para tapusin siya. Huwag kayong mag-alala, Direktor Liu. Bayad na ako, kaya trabaho ko nang lutasin ang problema mo. Pupunta na ako ngayon para tapusin si Ziuye. Mga kababayan, ngayong araw ay opisyal nang nagbubukas ang Gossip Tea House ng aking may bahay. May 20% bawas sa lahat ng tsaa at kakanin. Kapitan Zhao, ito po ang bayad ko sa tsaa. Huwag niyo na pong ibalik ang sukli. Bagay na bagay sa iyo ang puting damit mo ngayon. Napakakisig mo tingnan. Ziuye, talaga namang magnet ka ng mga babae. Napakagwapo mo kasing sakit sa ulo. Nakasara ng mahigpit ang mga buttons ng puting polo mo. Pero bakit bakas na bakas pa rin ang matipuno mong dibdib sa ilalim nito? Sinasadya mo ba yan para akitin sila? Nakakainis talaga. Gusto ko nang dukutin ang mga mata ng mga babaeng iyan. Hindi mo na kailangang ibalik ang sukli. Hawakan mong mabuti. Mahal, napagod ka ba sa pagpunta rito? Hindi naman ako pagod. Masaya na ang puso ko habang nakikita kong naniningil ng pera si Kapitan Zhao. Magsiatras kayong lahat. Sinong nagbigay sa inyo ng pahintulot na magtinda rito ng walang lisensya? Isang munting tea house lang naman to. Sa tingin ko, isa lang tong pugad ng mga sugarol. Yene, ayusin mo nga yang pananalita mo. Kahapon lang naaprubahan ang lisensya namin sa negosyo. Sinabi ko nang hindi yan pwede, kaya hindi yan pwede. May multa kayong 50 yuan, magsara kayo agad para mag-ayos. Huminahon ka muna. Hindi ko naman talaga alam kung ano ang nagawa kong mali. Halata namang tumanggap ka ng 5 pakete ng sigarilyong Hongtashan kay Liu Jianjun. Kaya ka ba pumunta rito para magpakaaso? Umaasta ka pang parang disenteng tao. Naaresto ka lang noong nakaraang buwan sa Hongsing Hair Salon. At ang asawa mo pa nga ang nagbayad ng multa mo sa presinto. Kahit nga ang bisikleta niyo sa bahay, kinailangan pang isanla. Hahaha. Totoo ba yan? Grabe naman. Paano mo nalaman? Bakit pawis na pawis ka? May nasabi ba akong mali? May multo. Sino ang nagkukunwaring multo rito? Yumuko kayong lahat. Jiang Waning, pinaghihinalaan ka sa pagpapalaganap ng pamahiing feudal at sa panggugulo sa merkado. Sumama ka sa amin sa presinto. Natatakot ako. Gusto nila akong hulihin. Liu Jianjun, napakatanga mo talaga. Marami ka palang biniling gamit para sa kabit mo sa labas. At ang mga katibayan niyan ay nakatago sa iyong opisina sa lihim na compartment sa pangalawang drawer. At nagmamalaki ka pa rito Ang malanding kabit mo. Kagabi lang ay nandoon sa bahay ni Boss Liu sa bayan. 5 taon mo nang pinalalaki ang anak ng ibang lalaki. Napakabobo mo talaga. Kaya pala, mukhang may sumay na si Director Liu. Tumahimik ka. Lene, may huhulihin pa ba tayo? Atras. Bilis, alis na. Mahal ko. Nagsiselos ka ba ngayon? Sino? Ako. Hindi naman, Sino? Pinto. Kuya Wang, pakipunasan nga ulit ang mesang ito. Sige po, madam, magpahinga na po kayo. Napakasarap naman maging boss na nakaupo lang.
Hindi ko na kailangang maranasan. Ang nakaraang buhay ko kung saan araw-araw akong nag-overtime hanggang sa mamatay sa pagod. Pero ang lalaking si Zuye, maagang-maaga pa lang ay umalis na para imbestigahan ang kapangyarihan sa likod ni Liu Jianjun. At buong araw siyang wala sa bahay. Sobra ko na siyang namimiss. Zuye, nakabalik ka na. Pagod ka ba? Masahehan ko muna ang mga balikat mo. Hindi ako pagod. Galing ako sa paradahan ng mga sasakyan kanina at nalaman kong si Boss Liu, ang smuggler sa bayan, ay nagbabalak na salakayin ang tea house natin. Kayong mga babae sa loob, magsilabas kayo rito ngayon din. Sirain niyo. Sirain nyo ng husto. Ang lakas ng loob nyong agawan ng negosyo si Boss Liu rito sa bayan. Gusto niyo na bang mamatay? Boss Zhu, ang mga bago nating lamesa at upuan, sinira nilang lahat. Ang tangang si Hasan na iyan noong nakaraang taon sa bayan. Nagnakaw ng gulong ng truck ng gobyerno, kaya pinaghahanap siya ng mga pulis. Hanggang ngayon, may lamat pa rin ang buto ng binti niya dahil sa pagtalon sa pader. Kaya hindi nga siya makatayo ng maayos. Boss Zhou, sipain mo lang ang kaliwang binti niya at siguradong bagsak na siya. Gusto mong mamatay? Aray! Ang binti ko. Mga tol, ihanda ang mga armas. May lakas loob silang saktan ang tatay ng ate natin. Mga tol, bugbugin natin ang mga hayop na to. Mahusay ka palang lumaban, Kapitan Zhou. Pero dahil ginalaw mo ang mga tao ko, sa tingin mo ba makakalabas ka pa sa kaling ito ngayon? Gusto mo yatang mamatay? Nabalian ako ng kamay. Nabalian ako ng kamay. Zuye, natatakot ako. Sisirain nila ang bahay natin. Diyos ko, Zuye, ang galing no ng shoulder throw mo kanina. Sobrang astig. Masisira na ang mga buton sa puting polo niya sa matipuno niyang dibdib. Lumayas kayong lahat dito. Ay, ikaw. Kumanda ka sa akin. Huwag kang matakot, nandito ako, walang gagalaw sa'yo. Walang pwedeng gumalaw sa'yo. Kapitan Zhu, sa negosyo, kapayapaan ang nagdadala ng pera. Kaso ang tea house na ito ay tuyong-tuyo, madaling pagmulan ng sunog. Bakit hindi mo nalang ipasa ang mga shares sa isang tulad ko na nakakaintindi sa takbo ng mga bagay-bagay? Boss Liu, uminom ka muna ng tsaa para lumamig ang ulo mo. Maliit na negosyo lang po kami, hindi namin kayang makipagsabayan sa inyo. Tinakot mo ba ako, si Boss Liu? Mas mabuting alalahanin mo muna kung mabubulok ka ba. Sa loob ng kulungan habang buhay, ang mga ipinuslit mong relo kasabwat ang mga tao sa kabisera, ay dinala kagabi sa bodega numero 3 ng lumang daungan. Nakatago ito sa may markang ganay, na strap sa pinakailalim ng ikasampung kahoy na kahon. Kapag pumunta doon ang mga tanod mamayang alas 12 ng hating gabi, sigurado akong hindi na maliligtas ang ulo mo. Ha 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 ha. Na sino ka ba talaga? Ihalo mo ang pulbos na ito sa malaking baso ng tsa nila. Gagawin kong mukhang mabahong kanal ang tea house nila. Sa utak baboy niyang iyan, nagtatangka pa siyang manglason. Nalaglag pa nga ang pulbo sa sarili niyang manggas. Kuya Wang, mamaya, yung nilasong tsaa. I serve mo mismo sa sarili nilang lamesa. Eh hindi na. Hindi na kami inom. May lalakarin pa kami, aalis na kami. Bakit? Hindi ba masarap ang tsaa sa tea house namin? Kapag hindi nyo yan inubos. Mukhang hindi kayo makakalabas sa pintong ito ngayon. Ha 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 ha.
Zuye, Jiang Wanning. Dahil ayaw niyo sa mabuting usapan at gusto niyo ng pilitan, huwag niyo akong sisihin kung kakalabanin ko kayo kahit kapamilya ko pa kayo. Zuyi. Tinakot ako ni Liu Jianjun, gamit ang trabaho ng kapatid ko sa pabrika ng pataba. Sabi niya kapag hindi ko ipinasara ang tea house mo, mapipilitang pumunta sa probinsya ang kapatid ko para magtrabaho. Kuya Zhao, itong tea house na to ang tanging ikinabubuhay ng buong pamilya namin. Talaga bang itutulak nyo kami sa kamatayan? Zhao Gang, puro ka lang lakas. Pero utak ipis ka naman at napakadaling mauto. Pinaglalaruan ka lang ng matandang tuso na si Liu Jianjun. Ang trabaho ng kapatid mo, noong nakaraang linggo pa, lihim na niyang ibinenta sa pabrika ng pataba sa bayan. Sa bayan ng bise-direktor ng pabrika, para ibigay ang pwesto sa kabit nito. At si Liu Jianjun naman, yung kinasangkutan niya noong nakaraang buwan na, mga ebidensya tungkol sa pondo ng komunidad, at ang mga kaukulang record, ay nakatago mismo sa opisina niya, sa isang lihim na taguan sa loob ng pader. Pwede mong puntahan para patunayan ito. Huwag kang mag-alala. Ano nang sinabi mo? 你刚刚说什么？ Hipag kong Zuye. Ang mga record ng transaksyon niya, kukunin ko agad yun mamayang gabi. Mabuti kong manugang, nabulag ako noon. Tanggapin mo itong 200 yuan at ang inahing manok na ito. Sana lang ay huwag akong tamaan ng kidlat. Inay, gabayan mo po si Jiang Wu para maging maayos ang kanyang pagsusulit. Grabe naman. Ano ba nang nakain ng matandang to ngayon? Bakit kung tumingin siya sa akin ay parang nakakita ng buhay na santo? O baka naman tinitingnan niya ako na parang isang dakilang Diyos? Dahil gusto mo namang tumulong, sibakin mo na yung mga kahoy sa likod bahay. Sige po, inay, pupunta na po ako doon. Kapitan, may masamang nangyari. Hinarang at ninakaw po ang mga kargamento natin na papunta sa lungsod. Ang pasimuno po ay, yung iniligtas ni Boss Liu mula sa kampo ng sapilitang paggawa. Ang biyudang si Li. Kapitan Zhao, ninakawan po ang truck natin sa may hangganan ng lungsod. Sina biyudang si Li at Boss Liu ang nagsabuatan para gawin to. Naghahanap talaga sila ng kamatayan. Bakit nagkaganito? Diyos ko, gusto ng mga walang hiyang to na tuluyang mawalan ng kabuhayan si Zoe. Natanggap ko na ang sulat ng pagpasok sa universidad sa kabisera. Wala akong kwentang tao noon. Palagi lang akong nagbubulakbol araw-araw. Mula ngayon, ang buhay ni Jiang Wu ay sa inyo na, ate. Mabuting bata. Pumunta ka sa kabisera at mag-aral ng mabuti. Nandito lang si ate para suportahan ka. Hoy, bata ka, pinaghirapang pera ko yan, ha? Kapag hindi ka kumita ng 100,000 para bayaran ako sa hinaharap, babalatan talaga kita ng buhay. Huwag kang aalis sa tea house. Bantayan mong mabuti ang ate mo. Isasama ko ang mga katropa sa kabisera para ayusin ang lahat. Sakay na, biyahe na tayo. Alerto, pulang babala ng system, patuloy na kumukurap. Babala, matinding babala. Pabalik na si Biyudang Li na may dalang hindi matukoy na mapanganib na bagay. 200 metro na lang ang distansya niya mula sa tea house. Mamatay ka na, malanding ahas ka namang aagaw ng lalaki. Sino? System. Ano ba ang hawak niya sa kamay niya? Alerto, isa yung matapang na asido. Kinakalkula na ang ruta para makaiwas. Walang hiya ka. Ngayong araw, sisirain ko ang mukha mong ginagamit mo sa pang-aakit ng lalaki. Tabi. Ang kamay ko, nabali. Zhao, hindi ka pala tumuloy sa kabisera. Kung hindi ako bumalik, paano ko mahuhuli ang traidor na tulad mo? Huwag ka nang pumalag, Zhao. Huwag kang masyadong masaya agad. Matagal nang binayaran ni Boss Liu ang mga tauhan sa lansangan. Naglatag na sila ng bitag sa lambak ng mga lobo pauwi sa lungsod. Tiyak na mamamatay ka roon mamayang gabi. Lambak ng mga lobo. Zhao Gang, dalhin mo ang mga armas at sumunod ka sa akin. Warning.
Bakit ang dami mong dugo na nawala? Kita na nga ang buto mo. Sira ka ba? Masakit ba? Boss Liu, hayop kang mukhang matun ka. Ang lakas ng loob mong galawin ang lalaki ko. Kapag hindi kita ipinasok sa kulungan para mabulok doon habang buhay, susulat ko ng pabaligtad ang pangalan ko. Mamaya lang, gagamitin ko ang aking sistema para hubaran ka at kalkalin ang mga lihim mo. Pati na ang taguan mo ng pera ay ibubunyag ko ng buong buo. Hindi na masakit. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Sa tindi ng sitwasyon ngayon, Nagpapakabayani ka pa rin, Wanning. Masyadong malakas ang impluensya ni Boss Liu sa bayan. Nabayaran na niya maging ang mga opisyal sa komunidad. Pagsikat pa lang ng araw, darating na sila para sa pilitang kumpiskahin at ipasara ang lahat. Mamaya, sumama ka na kay Jian Guo at huwag mo na akong alalahanin. umalis ka na. Wala sa bokabularyo ko ang salitang tumakas. Pasara ang bahay sa ako. Sino siya para gawin yun? Sistema, ay konekta mo sa akin. Ang utak ng mga espiyang kahina-hinalang nakamasid sa bulwagan. Sagapin mo ang lahat ng kanilang iniisip. Nagsisimula na ang buong pagsusuri. Ang lihim na talaan ng smuggling ni Boss Liu ay nakatago sa kaliwang bahagi ng kanyang opisina, sa loob ng lihim na lagayan sa pangalawang drawer. Puy, Yung malaking lalaking yun, nagnanakaw pala ng panloob ng kanyang hipag. At yung payat naman, kalahating buwan nang hindi naghugas ng paa. Pero grabe, napakalihim pala ng pagtatago ni Boss Liu sa record na yan. Wanning, huwag mo na silang labanan, ng harapan. Kuya Wang, punuin mo ng tsaa ang mga tasa ng lahat ng bisita. Para hindi muna sila makaalis. Zuye, tingnan mo kung ano ito. Ito ang lokasyon ng pinakaimportanteng record ng smuggling ni Boss Liu. Nandoon mismo sa lihim na lagayan sa loob ng kanyang opisina. Paano mo nalaman ang bagay na yan? Makinig kayong lahat sa loob. Ito ay isang opisyal na pagpapasara mula sa pamahalaan. Lumabas kayong lahat dyan. Dahil alam na natin kung nasaan ang record. Sasama ako ngayon kay Zhao Gang sa himpilan ng mga gwardya para magsagawa ng malawakang paghahanap at tuluyang pabagsakin ang tarantadong Liu na yan. May sugat ka na nga ng ganyan, pupunta ka pa rin. Huwag ka nang matigas ang ulo. Gawain ito ng mga lalaki, sabi nga. Diyos ko, ang unang halik ko, nawala na lang ng ganoon kadali. Master Zhu, may masamang nangyari. Noong nagpapakain ng mga baboy ang nanay mo sa kulungan, Bigla siyang nilagyan ng sako sa ulo ng mga tauhan ni Boss Liu at sa pilitang tinangay. talagang tinukoy nila ang pangalan natin at pinapapunta ang asawa mo dala ang ledger ng mga kontrabando sa lumang bodega sa labas ng lungsod para makipagpalit. Kung hindi, papatayin nila agad ang hostage. Boss Liu, naghahanap ka ng kamatayan. Nidukot si nanay. Master Zhao, dumurugo pa ang kanan mong braso. Huwag kang padalos-dalos. Kapitan Zhao. Nagbanta si Boss Liu. Binigyan ka lang niya ng palugit na sa loob ng isang oras ay dapat maihatid mo ang ledger ng mga kontrabando sa labas ng lungsod. Doon sa abandonadong bodega. Kung hindi, papatayin niya ang matanda. Dudurugin ko siya ngayon din. Huwag kang magpakamatay. System, gamitin mo agad ang lahat ng puntos para ipalit sa infrared thermal imaging map ng bodega sa labas ng lungsod. Ding, matagumpay ang pagpapalit. Ang kasalukuyang lokasyon ng mga nangingidnap ay namarkahan na sa isip ng host. Mabuti naman, isang blind spot ang bintana sa likod ng bodega. Maaaring isama ni Zhu ang mga pulis para dumaan sa likod at palibutan sila. Ako ang papasok sa harapang pinto para umantala ng 10 minuto. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang maging pain ka. Master Zhou, natatakot ako. Pero mas hindi ko kayang makitang mapahamak si nanay. Gunggong na lalaki, kung hindi tayo susuong sa panganib, paano natin siya maililigtas? Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang isiniksik ang pulbos ng sili na may mataas na konsentrasyon. Sa loob ng Peking Ledger. Sige, susundin kita. Mag-iingat ka, pakiusap.
Zhaogang, sumunod ka ng mabuti sa akin. Sundin natin ang daan sa blind spot na sinabi ni Wanning, at dahan-dahan tayong pumasok sa bintana sa likod. Ilusat Vesenet. Haha. Hahaha, Jiang Wanning. 江婉宁， May lakas ka nga ng loob na pumunta rito ng mag-isa. Nasaan ang ledger? Hoy babae, huwag kang maglaro sa akin. Iabot mo sa akin ang ledger. Kung hindi, babarilin kita sa ulo. Huwag kang babaril, nasa bag ang libro ng kwenta, kukunin ko para sa iyo. System, a-activate ang brainwave broadcast sa pinakamalakas na antas. At play mo ito ng malakas sa buong lugar. May saltik ba sa utak ang boss Liu na to? Napakalamig ng panahon, pero naglagay pa rin siya ng sandamakmak na hair gel. Nakatabingi pa hanggang tenga ang suot niyang peluka. Nakakatawa talaga. Sino? Sino ang nagsasalita sa utak ko? At saka, may sugat pa ang kaliwang paa niya. Nakatago sa salawal niya ang susi ng bodega. Manahimik ka, babarilin talaga kita. 毙了你！ Ang lupit ko talaga. Gusto mo na bang mamatay? Please ito, hawakan ang inyong ulo at magsipag-squat kayo. Nabulag talaga ako noon. Wanning, itinaya mo talaga ang buhay mo para lang iligtas ako. Mula ngayon, ituturing na kitang parang tunay kong anak. Kung may mga has namang api sa iyo, akong matandang to ang makikipagpatayan sa kanila. Zhouye, kumusta ka? Okay ka lang ba? Diyos ko, Zhou. Ye, ang astig ng pagtalon mo sa bintana kanina. Ang lapad ng balikat at ang liit ng biwang. Ang mga muscle sa dibdib na punong-puno ng lakas. Kahit mamatay ako ngayon, sulit na ang buhay ko. Kalokohan. May nakuha si Kapitan Zhu na lihim na sulat ni Liu Jianjun sa katawan ni Boss Liu. Naku, may baril si Liu Jianjun. May nakaabang ng tambang sa highway. System, a-activate ang radar sa maximum. Naka-lock on na sa tumatakas na jeep ni Liu Jianjun. Papunta siya sa sangandaan numero 3 ng highway. Makinig ang buong transport team. Ako si Zhuye. Paandarin nyo agad ang 10 malalaking truck. Iparada nyo ang mga ito ng magkakatabi para harangan ang sangandaan numero 3. Ay. Dahil sa ipinamalas ni Zhuye at kasamang Jiang Wanning sa laking kaso ng smuggling at ang kanilang kabayanihan, ginagawaran sila ngayon ng titulong huwarang mamamayan. Sa wakas, natapos din. Ngayon, pwede na akong mag-relax ng walang inaalala at maging isang mayamang tamad na nakahiga lang buong araw. Pero si Zhuye, ang suot niyang malinis na uniforme ngayon, bagay na bagay talaga sa kanya, napaka-hot. Asawa ko, umuwi na tayo para maipadama ko kung gaano kita kamahal. Si Liu Jianjun, ang pangalawang direktor ng pangkat ng transportasyon sa bayan ng Linhai, dahil sa patong-patong na mabibigat na kasalanan, ay hinatulan ng batas ng parusang kamatayan na may palugit. Tungkol naman sa tumakas na balong sili, mas lalo pang bumigat ang kanyang kasalanan, kaya hinatulan siya ng 15 taon ng sapilitang pagtatrabaho. Salamat naman sa wakas at natapos din ang kasamaan ng mga salot na to. Pero Master Zhou, napakahigpit naman yata ng hawak ninyo. Parang madudurog na ang kamay ko. Hipag, heto nga pala ang 10 piso at tapang. Baboy, pasensya ka na at nabulag ako ng kasakiman noon. Maawa ka, huwag mo sanang buksan ang iyong pangatlong mata para parusahan ako. Pamangkin, heto ang 50 pisong regalo ni Tio para sa inyo. Mula ngayon, ikaw na ang masusunod dito sa Barangay Hongki. Pakiusap, huwag mo nang ibunyag ang mga baho ko. Aba, akalain mo nga naman. Ang mga salot na to, nakapila pa talaga para bigyan ako ng pera. Mukhang sa buhay na to, pwede na akong mag-relax na lang ng tuluyan. At maging isang mayamang donya. Ako na ang bagong tagapamahala ng kumpanya ng transportasyon sa bayan. Bukas na bukas, isasama ko na si Wanning para lumipat doon at magnegosyo. Ha?
Anong sinasabi mo? Aalis kayo, may galit ka ba kay nanay? Kaya ba gusto mong isama si Waning para tuluyan ng lumayo sa akin? Bakit naman po biglang naiyak si nanay? Aalis lang po kami para magpalawak ng negosyo. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na kami babalik. Kapag nakabili na kami ng bahay doon sa bayan, susunduin ka po namin para doon naman maginhawang mamuhay kasama namin. Nay, ang paglipat namin sa bayan ay para mas madaling makapagtayo si Waning ng kanyang tindahan ng tsa. Alagaan niyo muna ang inyong kalusugan dito sa bahay. Pagkalipas ng ilang araw, susunduin ka namin para sumama sa amin sa bayan. Ay, sige, sige. Kung ganoon, ihahanda ko na ngayon din ang inyong mga gamit. Ang galing talaga ng librong pangkontrol na nakuha ko mula sa sistema. Napaka-epektibo, ang sarap sa pakiramdam. Ang mga tauhan ko rito, matapos kong sanayin, lahat sila ay naging napakatalas at napakagaling na. Hindi ko na nga kailangang magpakapagod pa sa trabaho. Upo na lang ako rito sa likod bahay at magbibilang ng pera. Mrs. Manager, ngayong araw po, dumoble na naman ang kita ng ating tindahan ng tsa. Tignan mo nga naman kung gaano kakasaya. Asawa ko, ano bang iniisip mo? Anong bahagi ba ang gusto mo? Pwede mo rin namang purihin ang aking mga dibdib. Elnan, Anong sabi mo, sistema? Walang hiyang sistema, lumabas ka nga rito. Bakit naman sasabihin ng lalaking iyan ang ganyang bagay? Naririnig ba niya ang mga sinasabi ko sa sarili ko? huwag ka nang sumigaw dyan. Siguradong nagpapatay-patayan na yung sistema mo ngayon. Anong pinagsasabi mo, anong sistema? Hindi kita maintindihan. Noong unang araw pa lang ng kasal natin, sinabi mo na sa isip mo, na amag na raw ang perang itinago ni nanay sa kulungan ng baboy. At tapos, sinabi mo ulit sa isip mo, Lagot, booking na ako. Ang mga pilyong hirit ko sa nakalipas na 2 taon. Narinig niya palang lahat ng harap-harapan. Napakakahiya, uuwi na ako sa amin. Masyadong mapanganib ang mundong ito. asawa ko, kung kailan ngayon ka pa mahiya. Hindi ba't huling-huli na? Zuye, napakabastos mo talaga. Lihim mo pala akong pinapakinggan sa loob ng 2 taon. Ayoko na sa iyo, aalis na ako. Matapos mo akong akitin, ngayon gusto mo akong takasan, asawa ko. Hindi ka na makakatakas sa akin habang buhay. Bitawan mo ako, kung alam mo naman pala noon pa. Na naiinis ako sa pagkamanhid at pagkatahimik mo. Bakit araw-araw ka pa ring palihim na natutuwa riyan? Isa kang walang hiyang salbahe. Asawa ko, huwag kang gumalaw. Masama nga ako, pero mas takot akong mawala ka sa akin. Noong nasa digmaan pa ako, nakita ng sarili kong mga mata, kung paano mamatay ang mga kasamahan ko sa harap ko, nabuhay ako noon na parang isang naglalakad na bangkay. Pero noong pinakasalan kita, araw-araw kong naririnig ang masisigla at kakaiba mong mga iniisip. Doon ko lang naramdaman na buhay pa pala ako. Doon ko lang naramdaman ang tunay na init ng buhay. Napakalaki niyang hangal. Sino nang mag-aakala na ang mga pilyong hirit ko ang magiging kaligtasan niya? Waning. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Kailan pa? Kailan pa naging ganito kahusay magsalita ang lalaking to? Masyado mo namang ginugulo ang puso't isip ko sa panunukso mo. Binabati kita, host, sa pagkamit ng nakatagong class na tagumpay. Tuluyan mo nang nagamot ang sugat sa puso ng bidang lalaki. Bilang gantimpala, iginagawad sa iyo ang pinakamalakas na kagamitang tutupad sa iyong mga pangarap. Asawa ko, narinig kong sinabi mo raw sa isip mo na magaling ako. Gusto mo bang subukan natin ulit? Si sino namang nagsabi niyan, wala akong inaamin, Pagod na ako. Bukas na bukas, gagamitin ko na ang aking pinakamalakas na kagamitan para magbukas ng pinakamalaking chain ng mga tea house sa kabisera at maging pinakamayamang tao sa buong bansa. Sige, sasamahan kita sa kabisera. Pero ang totoo, hindi ko na nga kailangang gamitin pa ang kagamitan ng system dahil pa lang sa sikat na pangalan ni Zoe. Mabilis na kumalat ang mga tea house namin sa bawat sulok ng kabisera. Agad akong naging isang mayamang batugan. Asawa ko, kain ka muna ng mansanas. Ngayong araw, halos lahat ng ruta ng transportasyon sa kabisera ay sa atin na rin. Napaka-sweet naman ng asawa ko, ang gwapo pa. Sa pagkakaroon ng isang mapagmahal at matipunong asawa, na araw-araw akong pinapakain at inaalagaan. Mas matamis pa sa pulot ang buhay namin dito sa dekada 80.
Asawa ko, mahaba pa ang pagsasama natin.